amount of damage, medyo nakokontra mo pa yung mga assassins din. At dito na nga natin malalaman no, kung lalabas nga ba ang mga carrying Claude. Dahil sa narinig-rinig ko ay malapit na nga magsimula ang ating draft. Makikita nyo na nga. Eto na. Dito na natin makikita o yung mga content creator dyan na nag-aantay ng predictions ni Wolf. Ito na yun. Mukhang pwede nyo nang pwede nyo nang abangan. Isang karangalan mo na magsimula ang MPL Season 13, nakatabi ang Legendary Wolf. Wow! Parang pag pumunta ka ng YouTube at Facebook, hindi ka na makaka-scroll na hindi mo makikita na Wolf 100% ang prediction. Yung mga title, Filipino caster predicted all heroes in M4. Salamat. Ay, ayan na. Kanina, hindi nyo lang narinig kasi off-broadcast ang sabi sa kanila, Wolf, yung Joy, hindi yan makakalusot. At hindi nga nakalusot ang Joy dito sa game number 1. But kidding aside, tingin ko, we're still going in blindly. Siyempre, yung mga Nolan, mataas pa rin yung chance na mapad dito. Lagi ko niisip kapag naman yung Joy, halos Nolan yung katapat nun. Maybe second ban or third ban dito. The Fanny will be there as well. It seems like gustong ibigay ng TNC ang Nolan in the hands of Minana Evos. Wow, 2 assassin bans agad ang binato ng Minana Evos against TNC with the Fanny being taken away as well. Nolan, as you said, parang isa yun sa mga pwede nating abangan. And looks like tinanggal na nga. Grabe, 100% prediction rate Wolf. Ano pa lang to? Ang pinapredict pa lang yan dito ay, ban pa lang yan. Grabe! Feeling ko ito na yung time na kahit siya na lang. Kahit siya na lang Huwag naman. Kasi kung nagkamali tayo, parang nakakasalita. masasayang pa yung YouTube video. Walang maling prediction sa draft. Tama. Sa bagay, prediction nga But Guinevere should be a priority here mula sa team. As the ban. O kaya naman, baka ibigay na rin sa Minana. Then they may just take yung Ruby. Dalawang heroes na pinaparaan ngayon sa meta. Yung thing kasi with Ruby at Guinevere, para silang nagsiserve na purpose na flex. Na pwede siyang open either your roamer or your EXP para sa Ruby. Tapos roamer jungler para naman sa Guinevere. And looks like mag-aabang lang tayo ng unti-unti pa. Nabanggit mo yung Guinevere pick na pwedeng kunin ng TNC Pro Team at hindi pa nga sigurado yun na jungle para kay Ryzen, no? Dahil may chance pwede pa yan mapunta sa roam. Iba-iba pa, parang depende pa sa yun yung tricky ngayon kasi dati parang specific heroes lang yung flexible. Actually, any hero can be considered a flex na already. Tapos speaking of flex picks, no, alam naman natin na yung Ruby at Arlot, dalawa din sa mga pwede nating abangan na nilalagay sa roam and XP lane. So yung mga ganong klaseng draft talaga kailangan nating abangan. Pero kung nagtutuloy-tuloy lang ang ating draft dahil na-lock-in na nga ang Minotaur in carry for the side of TNC Pro Team, and meanwhile para naman sa side ng Minana Evos, Novaria, Fredrin at pati na rin ang Arlot. Kailangan isulubagan ng TNC yung reach, yung panghabol dito sa bandang Novaria. They really have to find a hero na pwede punta sa may backline. Siguro, pasok din naman sa conditions itong Baksha. At alam natin, Baksha plus Minotaur, tapos ang kalaban mo, Fredrin, yung mga heroes na pipiliin mo as the mage para kay Hatred, yung mga tipong mga Vexana, mga Aurora, mga poke mages, na masakit talaga yung damage na para kasi ang mangyayari, protektahan siya ng Minotaur tsaka nitong Baksha. Para may mga bouncer na style, ito na si Hatred, paligiran niyo ako. Oo, nakakainis yung Vexana. I think ito yung classic strategy ngayon yung 2 tanks plus Vexana. Kasi parang nagiging 3 tanks kasi nagbabagsak pa ng Eternal Guard. Tapos habang binabantay, di ba tinatarget nila yung first damager, it makes sense na carry pa yung yung marksman nila kasi parang sino na yung pinakahuhulihin mo or sino yung hahanapin mo, yung carry mo or yung Vexana. So maganda ang bigayan dito sa TNC. Maganda ang bigayan. Tama naman. Iba talaga pagpaldo sa tele, no? Kakakaiba ang bigayan. And this time around, yung Digi, mag-expect tayo ng Digi man dito? Nakarinig tayo ng DK and I think it was banned out by TNC. At mukhang EXP lane naman na tinatarget dito ng Minana na pinana si CC. Yung napansin ko dito ay CC isa siya sa mga new heroes na parang medyo mabilis na hindi naging top priority. Unlike yung, di ba, yung mga Kada ilalabas, no? nila Nolan na tumatagal talaga. With CC parang naging
niche pick pa siya sa ngayon. I would call him a niche pick as well kasi bukod sa mahirap mag-clear ng wave gamit si spammer kasi ako ngayon eh. Sige. Pinitawang mo na si Benedetta, sabi ko CC time. Tapos nung ang problema sa kanya, ang bagal mag-clear ng wave. Pero in terms of dueling level 1 ay talagang isa siya sa mga masasabi nating mahirap tapatan. But moving forward in this draft, no, kaya pala nagtanggal ng mga assassins ang side ng Minana Evos because they're running in Novaria. Yeah. Ano pa ang mga heroes na pwedeng tumalit sa Novaria? Yung Faramis ay surprisingly hindi pa napipick up dito ng dalawang teams natin. Well, hindi naman din parang top priority na ito. Internationally, yes, pinaprior yung Faramis. But I think pasok ata siya dito sa lineup ng TNC. Either Faramis or Vexana yung nakikita ko dito. Minsan, pinipili din yung Aurora. Ayun nga pala. May Aurora. Grabe yung Aurora, no? Even with the nerfs ay napaka-okay pa rin yan. And the Teresa in the XP lane, isa ito sa mga masasabi nating pang dead lane lang. Ito yung tipo na hindi mahirap mabuhay. Tsong wala, stable ka lang. Basta huwag ka lang madedens dyan okay tayo, tapos sumama ka sa team fight. Pag may flicker ka, dito ka. Ganun na shot. Pag may flicker, punta na dito. Tuwing may flicker, nasa jungle. Ganun. Well, for Minana, clear na yung TNC gusto nila mag-front to back dito. So, it kind of means na yung Minana Evos, kailangan nila ng solid na front to back damage dealer din. Yung mga tipo mga Ixia, ganyan. With a Claude and Harith being banned, ang matitira siguro sa kanila dito, may mga tipo mga Beatrix. I don't know if sanay sila dun sa ganong hero. Or Clint, ganun, front to back ang kanilang comp. Wow! Ang medyo nakakagulat yung Clint dito, no? Pero yung Clint Rafa, isa ito sa mga potent na gold lane duos, yung tipo na hindi pwedeng iwan yung carry mag-isa ng matagal. Tsaka parang ang ganda nung Clint Rafa kasi parang kung titignan natin yung naging XP lane dito ng TNC, hindi ganun kadali na pumunta doon sa likod. So kung tatargetin pa niya yung Clint, grabe yung critical damage ng Clint, di ba? Maghihil lang yung Rafa, out na tayo dito. Tapos mahirapan silang i-take or instant kill kumbaga. Anong long range na nuke dito ng TNC? Vexana lang talaga naisip ko yung mga tipo mga Farsa or even Eve kasi yung dalawang hero sa mention ko hindi na pasok sa meta natin ngayon eh. Kailangan may isang hero na hindi dependent sa slow kasi slow immune itong mga heroes na Minana. Kailangan na lang parang yun nga, nuke damage galing sa taas tapos tutunawin lang din sila. Pero sabi ni Hate, Ito na yun, cushion na niya. Nasa notes ko yan. Game 1 unlocked in cushion. Isa ito sa mga masasabi nating cheese pick against the Novaria. Talagang ang goal lang nito sa buhay ay hanapin yung Novaria. Paulit-ulit. Parang ang bilis na mag-clear na minion wave. Di ba sasabihin sana natin, Novaria, mabilis na mag-clear na minion wave. Mas mabilis yung Gushion sa mga hindi nakakaalam. Si Hatred ko, hate pa siya noon. hate pa siya nun. Siya ang Philippines top Gushion. Grabe. Noong mga time na, ang nauna kasi, ang unang linya niya, sila Yaku, sila Zapno, tsaka si View. Sila yung mga naunang mga Gushion gods. Yung second generation ng Gushion gods, sa trending sa YouTube, yan, si Mr. 8. Oo, ito I remember that interview back in M3. Matagal na, M3 pa to. Sinabi ni Hatred na parang hindi na daw pasok yung Gushion para sa kanya. And that's why he was, I think, playing the Amon na Kapatid ni Gushion. But this time around, against a Novaria, finally, nabigyan ng tsansa si Hatred ilabas ang Gushion niya. Pero ito na nga yung pinakaunang laro ng Season 13 of MPL Philippines at magsisimula na nga it's Minana Evos versus TNC Pro Team Game 1. Sino kaya ang makakakuha ng first blood? Mainit din ito. Tagal natin hindi nakita yung Gushion na naka-petrify. Parang season 10, yung talagang gamit na gamit. Si View. Si View may gamit nung time na yon. So, interesting. Parang nanggigigil na si Kuya Hatred na gumalaw ng mga kamay. Nakapag-stretching. Ang hirap nun pag buong kamay. Pang-combo mo. And then looking at the start of the jungle, mukhang epas naman dito si Kaizen. May pumoprotekta sa kanyang Rafaela. Ito yung back siya. Merong maganda yung magiging type para sa jungler. Kasi hindi niya kailangan isipin yung mid lane. May Mino tsaka Gushion dyan na self-sustainable. Wala rin mag-invade sa kanya. This is a friendly na mas mabilis din yung kanyang jungling. So, expect na yung TNC
gagamitin nila yung speed na meron sila. And looking at the emblem set para kay Yasuo, no, nabanggit ko na hindi na nga Vengeance ang kinukuha sa carry ngayon, but this time around, Flicker ang naging choice para dito kay Yasuo, but still, with the Brave Smite na nagbibigay ng dagdag sustain para sa kanya. Yan si Yasuo. Yun yung maganda ngayon sa Crab eh. Pwedeng yung pumatay, yung roamer mo, tapos Kuhanin mo lang. pupulutin mo na lang. And that also means na makokontrol mo yung waves kahit paano. Ayaw nga. And wave control is such a big thing right now on the cyclings dahil parang sila yung laging susceptible, no, na mabigyan agad yung unang daan mo, intercycling yung mapo-first blood. Pag nagkamali ka, pwedeng mabigyan. Kumbaga, ito, speaking of mabibigyan, dito sa ating turtle, sinisimula ni Kaysen and the rest of the players of PNC ay nakapwesto na rin. Look at the Gusion. Nag-aabang ng pwesto dito si Hatred. Hindi natamaan ng Astral Echo pero half HP na para sa pinakaunang turtle na laro. Sakto-sakto final slash pero nagkaka-content yun. First blood agad para kay Hatred pero napunta dito pag-uok para kay Ryzen. PNC ngayon diretso against the Minana Evos at si Kirk ay mamamatay na rin. Double kill agad. First 2 minutes, 2 kills para sa Gusion. At napakagandang guns mula sa TNC yung setup nila dun sa turtle na yun. At alam natin na mas mabilis yung speed nila because of what Ryzen Zero is. And then, nahintay talaga nila yung tamang kill. Ang ginawa dito ni Hatred, wala siya mismo dun sa turtle. Nandun siya sa may gitna. Una niyang nakita dun was actually si Spider Miles. At alam natin, wala pa level 4 yung Rafaela nun. Nung nakakuha ng kill si Hatred, bigla na rin nag-level 4. Etong si Nomad, kaya nakapag-convert pa sila ng 2 more kills after the turtle fight. TNC, 2.1k ang lamang nila agad. Grabe yung timing dun, no? Tsaka mga boss, no nangyari yun, ang daming nakikita ni Hatred pero hindi niya ginamit yung petrify niya. Oo. So grabe din yung confidence niya no moment na yun. Oh, iba talaga kapag sinaunang Gusion guns ka pa. Hindi mawawala sa dugo ang Gusion kahit ilang meta na ang lumagpas. May buff pa naman yun sa concentrated energy na Oo nga dating pala. ginagamit na yun sa Gusion. So, I'm very highly likely na baka isa yun sa mga items na panghuli na kunin dito ni Hatred. Ito yung lason ng boss 4 I would say, na kapag yung boss 4 mo biglang marunong mag-Gusion, nakakailang mag-Novaria sa kabila. And I honestly can't believe it no, na parang nakalusot out of everyone, ang daming assassin bands ng Minana Evos, pero may Gusion pa rin na nakalabas. Saka, diba sinabi mo yung sa Novaria yung biglang pwedeng bigyan or ma-instant kill para maiilang ka na mag-Astral Echo. Ika nga para dito sa side ng Minana Evos. But knowing for Spider-Miles, isa din naman siya sa mga aggressive na players. Pwede niyang gamitin yung Rafaela with the movement speed na bigla na lang mga habol dito ng mga players ng TNC. Oh, may malaking chance din kasi na pwedeng mawala sa angulo yung mga daggers kung mabigyan ng tamang hilig na nanggagaling kay Spider-Miles. Pero dito na ang pangalawang bagong ng larong ito. At mukhang mauuna ang TNC sa pag-secure ng pwesto around it. Astral Echo tatama sa dalawa. Pero mukhang hindi na ata i-contest pa ito ng Minana Evos. Parang antay na lang muna talaga nila na tumaba yung kanilang marksman kasi it's more on crit damage naman and Ryzen with that second turtle secure para sa ating laban at na-maintain ng TNC yung kanilang kalamangan na actually lumobo pa nga bottom lane ayaw magsusone out na ng mga players at mga magiging target pa nga dito si Spider-Miles medyo makakaraya na at yung sustain niya no mararamdaman natin na nasasaktan na talaga. Winona yung back siya. Naturally, anti-sustain na hero. Yung kanyang kit ay may mini-kit siya na parang napipigilan yung mga anti-hit parang massive na dominant size. Napakagandang set pero nga lang si Headboy pa rin yata pa rin na si Kurt Mahal. Wow! Pero Wow! babalik pa nga yata doon ng TNC. Akala natin patay na pero killing spree na para kay Hatred. Body of Smith coming in clutch para dito kay Hits. Ang hirap talagang patayin ng tiris namin. May dominant size na siya yun. Kanina, wala pa. Ginawa pa niya yung ulti niya parang in place. At nakita natin na nakontra pa siya TNC. Na-isolate din yung mga members eh. Walang makatulong kay Kirk doon. Kahit maganda yung talon niya, kahit nandun siya sa magandang spot, walang makasunod sa kanya kasi na-zone out na siya nila Nomad as well as Hatred. So far, this has been a great game para sa TNC Pro Team at lumulobo pa nga ang kanilang lead Hatred. Looking at Kaysen pero hindi ata magiging sapat ang damage niya dito. Ay makunan ko na mapunachi na to si Kaysen eh. Oo, parang kailangan niya muna tansyahin. Mababurst ko pa talaga to. Pero grabe, diba? Tagal niya na dito. Sobrang dami niya ng information na naibigay dito sa TNC na okay, nagbabuff dito si Kaysen. Kaya si Ryzen ay pwedeng lumapit anytime. At maaga ba? Naagaw pa nga
dito ni Ryzen ang purple buff. Ginamit ni Ryzen ang kanyang retry pero saktong-sakto yung timer. Pag lumabas na yung turtle, may retry na ulit si Ryzen. Dominance also picked up dito sa ating Minotaur at tatabayan nila yung bandang mid lane. Di pa ulit makakapag-push ang TNC. Good defense naman para sa Minana Evos pero so far alam natin na yung tempo control na side ng TNC. And yung tempo talaga ngayon ay kinokontrol naman ng TNC with even taking the objectives and possible invades. Ito yung literal even against Novaria. Walang choice ang Minana Evos kundi manood. May choice naman pala. Ginawa ng paraan. Oo, nasa arko ni Kuya Lancy. Tapos sabay thumbs up pa. Napakalayo. Parang ilang beses na rin natin napanood yung mga moments na gano'n na nakakaagaw talaga ng ang Novaria na objective. Sabi na. Siyempre, breath of fresh air para sa Minana Evos na kanina pa nag-struggle. They don't have the control. Hindi pa rin nila na-solve yung map control. However, as mapapansin natin dito yung TNC, babahayan na yung kanilang jungle. Ito yung mahirap din kapag hawak ng TNC or any team in general. Ang early game lead talagang babahayan yung jungle. Now Nomad, aggressive ang kanyang pwesto dito pero mukhang hindi na talaga ikukontes ito ng Minana Evos. Oo, parang Torre na lang yung kailangan nila dito as much as possible na madepensahan. Parang nakikita ko ngayon sa laban natin yung TNC, parang hindi nila binibigyan yung chance ng yung Minana na somehow makahabol doon sa gawa nilang play. O di ba? Umalis na sila dyan kanina, tapos nasira pa nila ngayon. Papalikan at papalikan. At inaaya lang nila yung top lane kung saan nandun yung Novaria. At this point, napansin nila na yung nag-take lang nung sa bandang long lane is this Novaria. Siya lang yung nakapag-farm. Siya lang yung may solo na lane. Oo. Tsaka hindi rin kasi kailangan lumamit dito ng Novaria at this point. Talagang pwede siyang bumato ng Astral Meteor po ulit-ulit lamang. And right now for TNC, hindi naman na lumalaki. More than 3.5k ang kanilang gold lead. This is good news for Minana Evos. Habang tumatagal ang laro ay tumataas ang kanilang tsansa na makabawi pa. And for TNC, the pressure is on them. Kailangan nilang makahanap pa ng additional kills. Speaking of additional kills, naramdaman dito ni Heads na pwede makakill sa kanila naman is yung si Doming. So kailangan nila ng plate armor. Di ba parang ang hirap kung ikaw yung TNC? I mean, ikaw yung Minana na pagka may papasok dito or gusto mong sumilip, para naka-ready agad si Hatred doon siya sa Shadow Blade niya. Oo, kasi may dalawang, or actually, tatlo na sources of stun afterwards. And then meron ka pang petrify. So tama ka doon, Chantel, parang kung sino man yung nasa side ng Minana Evos, ang hirap silang sumilip. The thing with Gusion, lalo na doon sa build at meron kang mga updates doon sa ilang mga items natin on the Magic like Genius 1, kaya mo kong one-shot kahit yung mga tank heroes. Lalo pa ngayon, hindi na ganun ka solido yung Radiant Armor, di ba? Oo. Medyo, ang sakit nga sa pakiramdam doon eh. Wala nang depensa against the Nathan. Pero half HP para dito sa Lord. Pinaburst na agad ng TNC Pro Team. Kaysen on prime position para mangagaw. Okay, si Heads ang bubong nila. Sakto penalty zone. Nakama din si Kaysen. At diretso ngayon ng TNC. Kaysen medyo mawalan dito ng mga armor. Pero nga lang, hindi na makakatakas pa. Yaso lang. Si Isamo pa. Si Kirk dito ay pinita na umalis. Si Hayden naman siya sa taray. Pero tatong players ng Minana Evos na namatay. Habang yung TNC, diretso dito sa pagbuha ng Lord. At meron split push naman para sa Minana Evos. Grabe ka na, TNC Lord. Sinampal niya doon si Kirk at namatay siya doon sa mismong Lord Pit. Kasama at kahit na kuha niya yung 5 members doon pa sila natin. By the way, malaking bagay din na nakakuha ng kill doon si Hatred. Although na-shutdown siya, pero kasi yung shutdown niya napunta sa isang rumor, so hindi na ganun ka-deadly. Lancy was taken out. At alam natin yung Novaria, sobrang importante doon sa talon sana ni Kirk. Kung nakatalon siya with the final slash, you always have that follow-up mula doon sa first and second skill ng isang Novaria. Buti na lang itong member nila, yung si Doming, ay maganda rin yung pinakita. Going in for the push agad, na-identify niya, lugi na, na-isolate na si Kirk, namatay na yung Novaria natin. Punta na agad ako ng mid, hanap na ako ng isang bagay na pwedeng kakapanalo natin. It's looking really hard para sa side ng Minana Evos. 1-7 ang ating kill score at lumaki pa ang lamang ng TNC Pro Team with that Lord take at hindi pa nga sila tapos sa ating Lord push. Parang sinasabi dito ni Iwon, kailangan ng ingatan ng TNC yung may ibang objectives, pero parang solid din yung TNC sa kanilang gustong gawin dahil yung 5 man nandito sa may bottom lane. Ginagawa na Astral Echo, so alam ng Minana Evos, okay, limang mga players ng TNC. Nandito si Ryzen, medyo malaki na final slash, parang battery ko yung nakita natin doon. Tapos napasok mo nga, with the penalty zone, pero si Kaysen dito, naku, yung Tori nila, hindi pa nasisira, pero Kaysen is down. Yung Lord, hindi pa rin na-defensa, masira yung Tori doon, at nakahabuli pa nga. Si Doming. Yung
yung Lord ay buhay pa rin. Tinusok ni Kirk. And that is a double kill para sa Arnold. Medyo naging maaga ata ang pagpasok ng TNC doon, Wolf. Definitely isang bagay na nakakagulat dito mula sa side ng TNC na hindi naman nila kinailangan gawin. Lalo na first lord of the game lang yun. Ang natural goal mo, tanggalin lang lahat ng mga outer turrets. Fortunately, nakakuha pa sila ng inhibitor. Kung hindi nila nakuha yung inhibitor na yun, sobrang sama nung trade para sa kanila. And now that is definitely Minana Evos nakaramdam ng konting lakas. And nakip pa nila yung dalawa nilang outer turrets, which is also very important. Makikita natin yan mula sa replay hatid ng Infinix. Talagang medyo naging maaga, no? Tapos isa lang yung natamaan talaga ng main crowd control sa TNC Pro Team. Maras yung abangan niya ng mga fans ng M5. Oo, kahit ako inaabangan ko din yan eh. Tapos ang galing kasi minsan yung mga cameraman, sinasabayan pa nila, tinitilt nila ng konti para parang may effects yung Gimbal Parang moment. tinamaan yung mga viewers. tinamaan yung mga viewers. Naslash din yun. But we will talk about that soon dahil magsisimula na muli ang ating laban. It's 12 minutes in at 20 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord. Ryzen, may namamana yung Lovaria. Oo, naramdaman dito. Pero meron din namang sustain from a Spider-Man. So, Tori na lang muna ang kukuhanin ng TNC, which is actually a good thing. Dahil meron pang pwedeng kuhanin na Lord in 5 seconds. Ito na pwede magkalabanan. Pagdating dito sa mga FPL Philippines, Lord talaga minsan ang nagdadala. Kung sino makakakuha ng Lord, that's it. Pwedeng sila yung magbaliktad or pwedeng sila ang manalo sa laban. May Lord Steel factor pa rin kasi, no? Parang with the Novaria and of course KZ providing possible retry vision, kailangan pa rin harangin. Kasi pwede matito yung mga Hail 3 points eh. Pwede pang tumama to. Pero ngayon i-reset ng TNC Pro Team ang Lord na ito. Again, this is a Luminous Lord at nagkatapatan na naman ang dalawang tangke sa loob ng Lord Pit. Slow push dito sa may short lane, tapos yung long lane naman ng TNC, nakayaan lang nila. Walang kasi nag-defend mula sa Minana. Okay, nakita natin dito, Astral Echo, pinabit na. So, na-reveal dito mga players ng TNC kung saan nakapwesto. So, sa likod pala yung target niya. Kaya naman dito may gaganda si Yasuo. At sabi na, okay na, nakuha na tayo isa. Kuhanin pa natin another one. Lord secured para sa TNC. Ito, may sinabi tayong box out, yun ang head-turning play mula kay Heads. Four-man ultimate! Madami nag-hype, madami nagsasabi na magaling talaga itong player na there's a lot of potential for him. Ngayon, siya yung naglaro pa sa TNC. Nakita na, nagpakilala na. Ito, there is na being picked. Ngayon, sa meta natin, na halos hindi na nagiging priority dahil dun sa kung gaano siya kabagal. We can see through the replay how good that was. Yung timing na pati nahuli niya. At the same time, hindi talaga nakaporma around the Lord Dance yung Minana. Sobrang solid dito ng pasok. Kaya pala heads yung pangalan niya kasi walang heads up. Nasa likod pala ang pinaka-target niya. Even, I think, Minana Evos didn't expect. Kasi normally, pag ang mga Lord team fight, yung nasa harap na lang bibigyan mo. Tsaka may flicker eh. Sabi nga natin, basta may flicker ka, gawa tayo play. Na-predict nyo na pala yung play ni Heads kanina ba? Sobrang sakto kanyang ultimate. Pero nandito na nga ang Lord sa ibaba. Pero mid-play na tayo, kailangan i-push ng TNC Pro Team. Mabilis ang naubos din ang minions. And I feel like this is the worry for TNC Pro Team. Mahina ata ang kanilang endgame dahil sa kanilang low range. Okay, ito yung range. Pero speaking of range, sakto doon sa range ng Final Slash. Kaya naman mga dito si Yasuo Nomad, isasama na rin. So Minana Evos, unti-unting makakapitas against sa TNC. Mukhang ito yung inaantay nila. Paunti-unting hahabol. Munti ka na si Ryzen. Hahabol! Kung ikaw si Ryzen, ano ba? Okay, kailangan makauwi. Pero grabe, no? Ito na yung issue para sa TNC Pro Team Wolf. Ang baba ng range nila, parang ang hirap pag-push. Hirap mag-push kapag wala sila napapatay muna. So they really need to push Minana Evos outside ng kanilang base. Parang kumbaga i-lure nila out. At especially i-outplay si Doming. So far, ang ganda nung positioning doon. At nakita natin yung crit na hinahabol natin. And we can see na itong si Hatred nag-aabang na ng mga biktima dun sa fight top. Going for the Winter Truncheon. For the outplays, potential outplays. Oo, importante na rin na mabuhay siya dito, no? And when we think about it, no, ang isa sa mga nagiging goals ng Position 4 or ng Mage in general ay talagang magpo-provide ng zoning in sieges. Yung tipo na malayo pa lang yung nagde-defy, nagbibigay na siya ng damage. But when you're playing the cushion, parang non-existent yung pressure na yun. Oo, kasi mahanap mo lang. So, ang pressure naman ngayon is nandun sa mga frontliners. Kailangan nyo lang mabigyan
mabigyan ng vision yung Gusion para mahanap kung sino yung pwedeng ma-burst agad. So medyo struggle pala siya kasi ramdam na ngayon yung damage ni Kuya Doming 2-0-3. By the way, for this game at binanggit natin na para dito sa ating dalawang kupunan, napaka-importante nung next na Lord na magsuspawn dito sa ating game. Pwede pa nga nila antayin ito ng 1 minuto para maging evolved Lord. Pero mukhang mauuna ang Minana Evos around this area. TNC Pro Team hindi pa alam ng Minana Evos na nandun sila sa may bandang Gedli, doon sa kabilang side ng mapa. Parang ibang play pa lang gustong gagawin dito ng TNC pero na-reveal kung nasaan si Heads dahil hinit nga yung Torres si Lancy at habulin nila pero lumipat muna ng mapa. Oo, pumunta ng Galaxy, men. Oo, Pumunta ng ibang pumunta muna ng Pro mode. Hanggang sa muli, paalam. Respect. Present on the chat. Kapag umabot ka dito, bigyan nyo ng energy ang ating mga teams. Dahil Minana Evos, sisimulan na nila ang Evolve. No, this is just a level 2 Lord. Oo, naramdaman na, narinig ko si Wolf, sabi niya sakit, ang sakit na talaga ni Dome for this game. Dome is the target here kung ikaw ang TNC. At for Minana Evos, kailangan lang nila bigyan ng space. Ang taas ng potential nila, by the way, for a steal dito sa Lord na to. Yep. Pares na level 15 si Ryzen, tsaka si Kaizen. Meron silang final slash na pangpalayo dun sa Paksha, away from the Lord kung sakali mangyari yun, and additional stun and the taunt, so pwede nilang gamitin to control etong si Ryzen. Hindi natin sinasabi na sila yung lamang. But in fact, this is actually an even game sa ngayon. Pagalingan na talaga mag-Lord Dance. Pagalingan mag-Lord Dance at pagalingan mag-retry. Pero lamang ang TNC in terms of map control dahil nga butas na ang bot lane ng Minana Evos. And this leaves Kaizen in front of the Lord. Gets one, Heads, nabawasan na ng bagya at sisimulan na muli nila ang Lord. Hindi pa nag-reset ang kanyang HP. Ito yung mga moments na parang matibok na lang talaga na mabilis yung puso mo dahil nakita natin na nagkaroon saglit ng tension. Pero nandoon yung disiplina ng ating dalawang kupunan na, teka lang, poke lang muna ang ating kailangan gawin habang si Heads dito ay matuton saglit. Pero Astral Echo, okay, nawawala si Hatred dahil hindi tinamaan. Kailangan hanapin ng Minana Evos at mare-reset na lang muna ulit yung Lord. Pero hindi pa rin bibitawan ni Ryzen. Walang naka-Athena shield so far ngayon sa side ng Minana. This means na si Hatred ayaw mag-burst mamaya. In fact, maganda na yung pwesto niya ngayon. Okay na si Nomen, din na nakita na natin na meron ng up from the Minotaur. Habang si Hatred dito maghahanap ng target. Si Lancy! Pero si Lancy, wala ang target niya. Habang papasok naman dito mga players ng Minana. Look at Bird, pero mga dodges na gagawin doon. Habang si Slide naman makakakuha ng kill. Meron pang Winter Truncheon para sa kanila. Mawala ng immortality yung Winter Truncheon again. Para yung may Heads. Pero Minana, makakakuha ng 4 na players ng TNC. Doming power spike na to, men. Late game Clint, tinunaw ang lahat. Have to be careful. Pero naman si Kirk, para dumepensa, kailangan bumalik dito ni Heads. And that started to be really good para sa TNC. Pero hindi natin napansin na low HP na kasi na doon. After nung pagtalo ni Hatred, napakaganda nung paghanap niya kay Lancy. A very important hero to take down. Yun nga lang hindi nila na-follow up kasi low na si Nomad, low na rin si Ryzen noong time na yun. And Yasuo, great positioning para dito sa ating carry. Pero yung limitations kasi ng carry sa late game, single target siya. Oo, hindi katulad yung kay Doming, no? Parang dahil masikip ang iskinitang pinaglabanan ng teamfight na yon ay lahat natamaan sa kanyang damage. Nauna dito Minana Evos pero mukhang i-reset nila ang Evolved Lord. Ryzen is already in the vicinity. Hatred ay nagpa-farm lang ng konti pero naghahanap na nga dito si Lancy. Astral Echo on one! Ryzen! Ibigay niya natin lang, pero back from the Lord. Okay pa dito, diretso ako kung si Nomad. Tatama sila dito, walang flicker by the way. Yung Minotaur, so hindi pwedeng gumawa ng setup play. Wind of Nature used. Oo, Wind of Nature nagamit na rin. Even Winter Truncheon. Dito kay Kaizen, so ang daming na-force ng mga items and pindotables para sa ating dalawang kapanan. Game 1 pa lang ay parang high level na talaga. Piruin mo yung mga pindotables at sellables ay nakikita na rin natin. 21 minutes in at sisimula muli ang Lord. Siguro 5 minutes na tayo dito. Kirk, hinahanap si Hatred at si Heads pero Astral Echo tumama lamang sa dalawa. At mukhang sisimula na nga nila ang laban na to pero Lord, pinofocus na ng Minana Evos. What an opener para sa ating unang serye. 21 minutes na pala pero sa sobrang ganda ng laban, hindi na natin napansin na matagal na pala yung pinag-aagawan na Lord para dito sa ating laban. Habang si Hatred nakatago naman. Ryzen wala makakakuha pero sakto na naman doon yung penalty zone ni Heads.
ang bumagsak para sa TNC. At dalawa, dedepensa. This is a Lord push for them. Pero umahin na ang call ng Milana. Hindi na naman nagdedepensahan habang nawala na. Unti-unti na ubos ang TNC. Kaya ang Milana, mapapalik ba ang kanilang K1? Mamupunta sa kanila. Nakuha man ng TNC ang early